Bagong kasambahay ni Tia. Magandang araw o gabi sa iyo, Mr. Narrator, at sa lahat ng taga-subaybay sa iyong channel. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Carla. 50 taong gulang at kasalukuyang naninirahan sa probinsya ng Bulacan. Ang kwentong aking ibabahagi ay hango sa tunay na buhay noong ako ay nagbakasyon sa aking tiyahin sa probinsya ng Romblon. Isang linggo na ang nakakaraan magmula nang dumating ako sa bahay ng aking tiyahin na si Tia Perla. Third year high school na ako noon at nagkataong bakasyon na. Kaya nang sumulat si Tia Perla sa tatay ko na hihiramin muna ako sa buong buwan ng bakasyon dahil nag-iisa daw siya sa bahay noon dahil umalis na ang kanyang kasambahay. Agad namang pumayag si tatay. Nasa Maynila kami naninirahan noon dahil doon din nagtatrabaho si tatay upang mapag-aral ako at mabuhay kaming tatlong magkakapatid. Maagang namatay si nanay dahil sa panganganak sa aming bunsong kapatid na si Rica. Kaya si tatay na ang tumayong ama at ina sa aming magkakapatid. Nalungkot ang aking panganay na kapatid na si Ate Mina nang mabasa ang sulat ni Tia. Pero mahal ni tatay ang kanyang Ate Perla. Kaya nakiusap din siya sa akin na samahan ko si Tia. Wala nang iba pang kasama si Tia dahil matandang dalaga siya. Retired teacher siya sa isang paaralan sa Romblon. Ayon sa kwento ni tatay, nabigo daw sa unang pag-ibig si Tia Perla dahil napikot daw ang nobyo nito. Magmula noon ay hindi na nag-interes pang umibig si Tia. Itinuon na lang niya ang buhay niya sa panahon sa pagtuturo sa mga estudyante niya. Kinabukasan matapos matanggap ang sulat ni Tia Perla, sinabihan agad ako ni tatay na maghanda na dahil kinabukasan din ay aalis na kami. Ihahatid niya ako sa Romblon. Namangha ako sa laki at ganda ng bahay ni Tia. Tuwang-tuwa siya nang dumating kami ni tatay. Naghahanda si Tia ng masasarap na pagkain para sa amin ni tatay. Pagkatapos kumain ay matagal silang nagkwentuhan doon sa sala habang ako naman naglakad-lakad sa labas ng malaking bahay ni Tia. Pagkaalis ni tatay ay nagpaskil kaagad si Tia Perla sa labas ng gate na wanted kasambahay. Sinabi ko sa kanya na kaya ko naman maglinis, maglaba at magluto. Ngunit mapilit si Tia. Pinapunta daw niya ako para makasama, hindi para gawin akong katulong. Ikalawang araw pa lang magmula na magpaskil si Tia Perla, may nag-apply na kaagad. Kasalukuyan kami nag-aalmusal doon ni Tia nang may kumatok sa gate. Tumayo ako para tignan kung sino ang bisita ni Tia pero sinaway niya ako at siya na lang daw ang titingin. Nauulinagan ko ang boses ni Tia at boses ng isang babae. Tumayo ako at sinilip sa may pintuan kung sino ang kanyang bisita. Agad din akong bumalik sa upuan nang makita kong kasama ni Tia Perla ang babae papasok sa bahay. Isang babaeng nasa edad 40 ang edad ang kasama ni Tia. Ayon sa usapan nila, isa ito sa nag-a-apply bilang kasambahay ni Tia. Mukhang okay kay tita ang babae. Ipinapaliwanag na ni Tia ang mga gawain sa loob ng bahay. Napansin ko lang na medyo payat ito at nangingitim ang ilalim ng talukap ng mga mata. Ipinakilala ni Tia sa akin ang babae. Lily daw ang pangalan nito. Kinabukasan din daw ay papasok na ito bilang bagong katulong ni Tia. Hindi ako mapanghusgang tao, lalo pa at nagmula din ako sa mahirap na pamilya. Subalit ng mga sandaling yon, habang tinititigan ko si Aling Lily, ay di ko maiwasan at palihim na punahin ang mahaba niyang kuko at ang kakaibang talim ng pagsulyap nito. Naisip ko na sana magbago pa ang isip ni Tia Tiyak na may mag-a-apply pang iba subalit nag-final usap na sila
Di man lang ba nakikita ni Tia ang itsura ng babae? Yun ang bulong ko sa sarili ko. Nang makaalis na si Aling Lely, ay dinaan ko sa biro ang pag-usap ko kay Tia Perla. Sinabi ko na baka pwedeng iba na lang ang kuhain niyang kasambahay. Medyo hindi maganda ang kutob ko kay Aling Lely. Pero pinagilitan ako ni Tia. Hindi daw magandang ugali ang basta na lang manghusga ng kapwa ko. Alam ko sa sarili ko na hindi ako ganong tao. Pero hindi ko rin masabi na siya din ang inaalala ko. Dahil kapag bumalik na ako sa amin, silang dalawa na lang ang maiiwan. Napabuntong hininga na lang ako. Hindi na ako nakipagtalo pa kay Tia. Bahay niya yun kaya siya pa rin ang masusunod. Pagkatapos namin mag-almusal ay nagligpit na ako. Umakyat si Tia sa kwarto niya. Hindi talaga ako mapakali. Masyadong mabait si Tia kaya madali siyang nagtitiwala sa iba. Kinabukasan, maaga akong nagising, binuksan ko ang TV at nanood ng balita. Mag-aalas 6 na ng umaga nang may kumatok sa gate. Naisip ko kung si Aling Lily yun, bakit wala akong narinig na dumating na tricycle? Malayo ang bahay ni Tia sa labasan. Nagmamadali na akong tumayo at dumiretso sa gate. Hindi nga ako nagkamali, si Aling Lily ang dumating. Nagmagandang umaga siya sa akin. Pilit na ngiti lang ang iginanti ko sa kanya. Ramdam ko ang pagkadisgusto niya sa akin. O marahil ramdam niya na ganon din ako sa kanya. Hindi pa kami nakakapasok sa bahay, biglang sumulpot sa may pintuan si Tia Perla. Sinalubong niya kaagad ang bago naming kasambahay. Naisip ko, ano kaya ang pinakain niya kay Tia? Bakit ganon na lang kabilis magtiwala sa kanya ito? Tinawag ako ni Tia. Ihatid ko daw muna si Aling Lely sa magiging kwarto nito para maiayos muna ang mga gamit nito. Agad naman akong tumalima. Palihim akong nakiramdam sa bagong kasambahay ni Tia. Umakyat na kami sa hagdan at itinuro ko sa kanya ang kanyang kwarto. Hinintay ko si Aling Lely na maayos ang kanyang mga gamit. Pagkatapos ay niyaya ko siya para kumain sa kusina. Ngunit tumanggi siya na kumain dahil sabi niya kumain na raw siya sa bahay bago pumunta sa amin. Nagtimpla lang siya ng kape at umupo sa mesa. Inalok siya ni Tia na kumain dahil maraming trabahong gagawin ngunit tumanggi na naman ito. Ramdam ko nga naaasiwa si Aling Lely. Nakaharap kami ni Tia sa mesa. Habang kumakain ay palihim kong pinagmasdan si Aling Lely. Sinasagot naman niya agad ang mga katanungan ni Tia. Ayon sa kanya ay taga Bicol daw siya at isang matandang dalaga. Napatingin si Tia Perla sa kanya. Nakangiti nitong sinabi na pareho sila ng kapalaran, ang tumandang walang asawa at anak. Nakita ko nga naglumikot ang mga mata ni Aling Lely. Hindi ko alam pero nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. 7,000 ang sinabi ni Tia na sasahurin buwan-buwan ni Aling Lely. Samantalang nasa 5,000 lang ang sahod ng huli niyang kasambahay. Nang sulyapan ko ulit si Aling Lely ay ngumiti ito at nagpasalamat kay Tia. Napakisilot ako nang tumitig siya sa akin. Hindi ko maarok ang kakaiba niyang ngiti na para bang sinasabi nito na wala na akong magagawa pa. Hindi pala kibo si Aling Lely. Subalit kapansin-pansin ang kasipagan niya at dedikasyon sa trabaho. Mula nang dumating siya sa bahay ni Tia, di ko siya nakikitang walang ginagawa. Pulido din siyang maglinis at masarap pang magluto. Kaya naman, tuwang-tuwa sa kanya si Tia Perla. Hindi na nga naman siya lugi sa isasahod dito. Unti-unting napanatag ang loob ko kay Aling Lely. Isang araw ng linggo, niyaya ako ni Tia Perla na magsimba kami. Narinig kong niyaya niya din si Aling Lely. Subalit tumanggi agad ito at sinabi na marami siyang gagawin. Parang nagulat si Tia sa isinagot ni Aling Lely.
Kaya tumangutango na lang siya at nagpaalam na aalis na kami. Bago pa kami tuluyang makalabas ng pinto ng bahay, ay nilingon ko si Aling Lely para ibilin na pakisarado ng gate. Matalim niya akong tinignan. Bigla na naman akong kinabahan. Isang gabi mag-aalas 7 na hindi pa rin bumababa si Tia Perla mula sa kanyang kwarto. Nakahanda na ang hapunan sa mesa. Ako nasa sala lang. Hinihintay kong bumaba si Tia para sabay kaming maghapunan. Mula sa sofa ay nakikita kong bagya ang lababo at mesa. Nilingon ko si Aling Lely na napakaabala sa kusina. Subalit ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita kong biglang humaba ang mga kuko nito sa kanyang mga kamay. Naging kakaiba din ang galaw niya na para bang may sinisinghot-singhot na kung ano. Hanggang sa nakita ko na hawak-hawak niya ang isang buhay na manok. Kumakawala ang manok sa higpit ng pagkakahawak ni Aling Lely. Sisigaw na sana ako ngunit biglang narinig ko ang mga yabag na pababa sa hagdan. Bumalik sa normal ang kanyang itsura. Pinagpapawisan na ako ng malapot at malamig. Parang nagulat pa si Tia nang makitang nakatulala ko sa sala habang nakatingin sa kusina. Mabilis na kumilos si Aling Lely hawak ang manok. Nagmamadali na itong lumabas sa kusina papunta sa likod bahay. Sa ilang araw na lumipas mula nang dumating si Aling Lely ay hindi na ako nagkaroon ng peace of mind. Kahit sa pagtulog ay hindi ako makatulog ng maayos sa gabi. Marami akong napapansin na kakaiba sa mga kilos ng kasambahay. At ang ipinagtataka ko pa, ni minsan hindi ko pa nakitang kumakain si Aling Lely. Kahit niyayaya siya ni Tia, palagi nitong sinasabi na busog pa daw siya. Isang hating gabi na alimpungatan ako na nanunuyo ang lalamunan ko. Nanaginip ako ng masama dahil matinding uhaw ay nagpasya akong lumabas ng kwarto para kumuha ng tubig sa ref sa kusina. Kakalabas ko lang sa pintuan nang mapasulyap ako sa kwarto ni Aling Lely. Bahagyang nakaawang ang pintuan noon. Dahan-dahan kong sinarado ang pintuan ng kwarto ko. Nakatayo lang ako sa labas ng kwarto at nagmamasid. Kumakabog ang dibdib ko sa matinding kaba. Samot-sari senaryo ang naiisip ko. Naglakad ako patingkayad papunta sa pintuan ng kwarto ni Aling Lely. Hindi pa ako nakakarating sa tapat ng pintuan. Nakarinig na ako ng mga kalabog at nang nasa tapat na ako ng pintuan ng kwarto niya, may ilaw sa loob ng kwarto ngunit nadaanan ng mata ko na parang nagkalat ang gamit sa loob. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na itulak ang pintuan. Umalingasaw sa ilong ko ang malansang amoy. Kitang-kita ko na nakaupo si Aling Lely sa katre habang may kinakain itong kung ano. Nangilabot ako ng gusto, pati ang buo kong katawan. Para ako naging tuod sa takot. Lalong nagrigo doon ang dibdib ko nang gumalaw ang ulo ni Aling Lely. Tumakbo na ako pabalik sa aking kwarto at sinarado mabuti ang pintuan. Takot na takot ako nagtulakbong ng kumot. Naisip ko si Tia Perla. Paano kung lumabas ito? Tiyak na mapapahamak siya. Sabi ko na nga ba, tama ang kutob ko kay Aling Lely. Hindi ko man nakita kung ano ang kinakain niya. Siguradong hindi pagkain ng tao yun. Dahil nakita ko ang sariwang dugo sa kamay niya nang dahan-dahan siyang gumalaw. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Sa totoo lang, hindi ako nakatulog. Gumawa din ako ng sulat para kay tatay. Sinabi ko lahat sa kanya ang mga nakita ko at napapansin ko sa bagong katulong ni Tia Perla. Siguradong mag-aalala si tatay kapag nabasa niya ang sulat ko at magmamadali itong puntahan kami ni Tia. Naabutan ko sa kusina si Aling Lely na abala sa pagluluto ng almusal. Tulog pa si Tia Perla. Sinilip ko ito sa kwarto niya bago ako bumaba.
Parang nagulat siya sa biglaan kong pagpasok sa kusina. Huminto ito sandali sa kanyang ginagawa at dahan-dahang humarap sa akin. Tinitigan niya ako ng diretsyo. Binalot ng takot at kilabot ang buo kong pagkatao dahil nanlisik bigla ang kanyang mga mata. Alam siguro niya na nakita ko siya ng nakaraang gabi. Palapit na siya sa akin nang makarinig ako ng papalapit na yabag. Biglang bumalik sa normal ang itsura ni Aling Lily. Dumating si Tia Perla at parang nagulat ito na nakatayo ako sa bandang likuran ni Aling Lily. Sinabi ko na lang na gusto kong tulungan sa gawain si Aling Lily pero ayaw nitong pumayag. Dumiretso sa lagayan ng tasa si Tia para magtimpla ng kape niya. Matalim na tingin ang ipinukol sa akin ng kasambahay pero di ako nagpatalo. Nakipagtitigan ako sa kanya. Nang humarap ulit si Tia para kumuha ng asukal sa mesa, ay tumalikod na ako at naglakad papunta sa mesa. Nasa panganib ang buhay namin ni Tia Perla. Hindi pwedeng maging kampante sa bawat sandali. Nagulat si Tia Perla nang biglang dumating si Tatay. Sinadya kong hindi ipaalam sa kanya na darating si Tatay. Nagtataka si Tia dahil halos kakaalis lang ni Tatay, ilang linggo pa lang ang nakakaraan. Ngunit biglaan itong bumalik sa Romblon. Nagkwentuhan sila sa sala ni Tatay kaya nagpaalam na muna ako. Paakyat na ako sa hagdan nang malingunan ko si Aling Lily. Nakikinig ito sa usapan ni Tatay at Tia Perla. Nakatayo ito sa kurtina malapit sa kusina. Tumikhim ako kaya nagulat siya at biglang naglakad pabalik sa kusina. Tinawag si Aling Lily ni Tia at ipinakilala kay Tatay. Hindi ito makatingin ng diretsyo sa mga mata ni Tatay. Nagpaalam agad ito nga may gagawin pa sa kusina. Naging mailap si Aling Lily simula nang dumating si Tatay. Nagpapausok ng insenso si Tatay tuwing hapon. At palaging naglalagay ng kalamansi sa aming mesa tuwing kakain kami. Pinipigaan niya ng kalamansi ang mga ulam. Napansin ko ang tila palaging pag-iwas ni Aling Lily na makasalamuha si Tatay sa loob ng bahay. Walang kaalam-alam si Aling Lily na may kaalaman si Tatay tungkol sa mga aswang dahil albularyo ang lolo ni Tatay nung ito ay nabubuhay pa. Kahit si Tia Perla hindi niya alam na may kakayahan si Tatay na kumilatis ng tao o aswang. Isang pulang tela na may laman sa loob ang ibinigay ni Tatay kay Tia Perla. Kailangan daw na palagi itong nasa katawan niya. Pwede sa bulsa o ikabit sa perdible, basta dapat suot ito palagi. Nagtataka si Tia sa ikinikilos ni Tatay. Diretsahan itong tinanong kung may problema ba. Tinitigan ng matagal ni Tatay si Tia Perla. Hindi niya nagawang magsalita dahil nakita niya na nakatayo sa di kalayuan si Aling Lily. Sinunod na lang ni Tia ang sinabi ni Tatay. Parang nahulaan naman ito na may kinalaman sa katulong ang tinutukoy ni Tatay kaya nanahimik na ito. Isang umaga, inutusan ni Tia si Aling Lily na mamili ng mga kailangan sa bahay. Nagkaroon kami ng pagkakataon ni Tatay na halungkatin ang mga gamit niya. Mula sa kanyang baga ay may mga nakita kaming kakaibang libreta. Inagaw sa akin ni Tatay ang libreta at binuklat. Wala akong maintindihan kung anong ibig sabihin ng mga nakasulat doon na letra dahil ibang lingwahe ang ginagamit sa pagsulat. Sa patuloy na pagbuklat ni Tatay ng mga libreta ay nakita ko ang nakakatakot na larawan. Parang mga larawan ng nilalang na may sungay at katawan ng mga taong duguan. May iba't ibang uri ng kamatayan na naroon. Nakakakilabot ang mga larawan. Tiniklop ito ni Tatay dahil narinig namin na may nagbukas ng gate. Nagmamadali kaming lumabas ni Tatay. Pagkababa ko sa hagdan, nakita ko si Aling Lily na nakatayo sa main door. Nakatingin ito sa akin ng seryoso.
Parang alam nito na may nakialam sa kanyang mga gamit. Nagpanggap akong walang alam. Dumiretso ako sa sala at binuksan ang TV. Ilang minuto ang nakakalipas nang makita kong paakyat sa hagdan si Aling Lily. Sinulyapan pa ako nito ng masama bago nagpatuloy sa pag-akyat sa kwarto niya. Hiniling ko na sana bumaba na rin si tatay. Dumiretso kasi ito sa kwarto na pinagamit sa kanya ni Tia pagkagaling sa kwarto ni Aling Lily. Bumaba din agad si Aling Lily. Bigla akong namutla na makita kong nanlilisik ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Napaatras ako sa paghakbang ko nang makita kong palapit sa akin si Aling Lily. Ako naman ay paakyat na sana sa hagdan para silipin si Tia. Inabot niya sa akin ang aking suklay. Naiwan ko pala ang aking suklay sa kanyang kwarto. Tumalikod na ito at naglakad palayo. Binalot ako ng takot at kaba sa pananahimik ni Aling Lily ng mga sandaling yon. May gugustuhin ko pang komprontahin niya ako. Kaysa naman tahimik lang siya, ngunit batid ko na galit siya sa ginawa ko. Hindi naman niya alam na kasama ko si tatay na pumunta sa kanyang kwarto. Isang umaga, naabutan ko nag-aalmusal sina Tia Perla at si tatay. Sinabi ni Tia na wala na si Aling Lily. Humingi lang daw ito ng day off sa araw na yon. Natuwa ko dahil solo naming tatlo ni na tatay ang bahay. Kumuha ako ng plato at naupo sa tabi ni tatay. Maya-maya pa, napahinto sa pagsubo ng pagkain si Tia nang tanungin siya ni tatay kung wala ba siyang kakaibang napapansin sa kanyang bagong katulong. Napatingin din ako kay Tia na noon ay nakatingin din sa akin. Salit-salitang kaming tinignan ni Tia. Bakas ang lungkot sa mga mata niya. Pagkatapos ay isinubo ang pagkain. Humigop din ang kape at nagulat kami ng pareho ni tatay nang sumagot si Tia. Ramdam daw niya ang lahat at marami din siyang nakikitang kakaiba. Teacher daw siya kaya alam niya ang ugali at kilos ng mga taong kaharap o nasa paligid niya. Hindi pumayag si Tia Perla nang sabihin ni tatay na paalisin niya si Aling Lily. Wala daw sapat na dahilan para magpaalis ng katulong. Ngunit nang sagutin siya ni tatay na hihintayin pa ba niya na may masamang mangyari bago niya paalisin ang kasambahay niya, hindi nakakibo si Tia. Nahulog ito sa malalim na pag-iisip. Nagpaalam na si tatay na babalik na sa Maynila dahil kailangan niyang magtrabaho na. Pinag-iingat niya kami ni Tia at huwag daw iatubili na humingi ng tulong sa mga kapitbahay kapag kinakailangan. Inihatid namin ni Tia sa sakayan ng bus si tatay. Pagkabalik namin sa bahay ay nagulat kami nang madatnan namin ang isang babae. Agad namang nakilala ni Tia Perla ang dati niyang katulong. Nasa sala ito, nakaupo habang hinihintay si Tia. Magaling na daw ang ama nito kaya pwede na ulit siyang magtrabaho. Hindi daw niya alam na may nakuha ng bagong katulong si Tia. Napatingin ako sa kusina at huling-huli ng dalawa kong mata na masama ang tingin ni Aling Lily sa dating katulong ni Tia na ang pangalan ay Annalyn. Kinausap ni Tia si Annalyn na hindi siya kayang pasahurin ni Tia kung mananatili pa siya dahil may kapalit na siya at yun ay si Aling Lily. Subalit nakiusap ito na kahit pansamantala lang siya habang hindi pa nakakahanap ng bagong mapapasukan. Naawa si Tia sa dating katulong kaya pumayag si Tia na manatili ito sa bahay pansamantala. Sa kwartong inuukupan ni tatay ang pinagamit ni Tia para kay Annalyn. Mabait si Annalyn, halos kaedad ko lang din siya. Pero kapansin-pansin na parang may takot din siya kay Aling Lily dahil umiiwas ito kapag nasa paligid lang niya ito. Ilang araw ang lumipas magmula nang dumating si Annalyn sa bahay ni Tia. Hating gabi na nang nagising ako sa malakas na sigaw ni Tia Perla. Tumakbo ako palabas ng kwarto at nagmamadaling pumunta sa kwarto ni Tia. Subalit wala siya doon.
Kaya inikot ko ang aking paningin hanggang sa nakita kong bukas ang kwarto ni Annalyn. Tumakbo ako papunta roon. Habang papalapit ako, namataan ko si Tia Perla na nakatayo sa loob ng kwarto at umiiyak. Nagmamadali akong tumakbo palapit kay Tia at ganun na lang ang pagkagimbal ko sa aking nakita. Biglang nanginig ang mga tuhod ko sa takot nang makita ko si Annalyn na nakatihaya sa higaan niya na wala ng buhay, habang nakalabas ang kanyang laman loob at wasak ang kanyang dibdib. Sa pautal-utal na kwento ay nasabi sa akin ni Tia Perla, nagising daw siya dahil nakarinig siya ng mga kalabugan sa labas ng kanyang kwarto. Kaya lumabas siya para alamin kung ano ang nangyayari. Pagkabukas niya ng pinto ay nakita niyang may mabilis na lumabas sa kwarto ni Annalyn. Hindi niya naaninag ang mukha dahil medyo madilim sa pasilyo. Tinawag daw niya ng paulit-ulit si Annalyn, ngunit hindi ito sumasagot, kaya tumuloy siyang pumasok sa nakabukas na pinto na kwarto ni Annalyn. At yun ang kanyang senaryong naabutan. Iyak na iyak si Tia. Nagtataka lang daw siya sa lakas ng pagsigaw niya ay hindi man lang daw nagising si Aling Lily. Kaya pinuntahan niya at pinagising sa akin sa kwarto nito. Pakatok pa lang ako sa pintuan ng kwarto ni Aling Lily nang mapansin kong nakabukas pala ito. Hindi na ako kumatok pa, kaya nang itulak ko ang pintuan ay halos mapasigaw ako sa pagkakagulat. Si Aling Lily, hawak-hawak ang puso ni Annalyn. Sarap na sarap nitong kinakain. Tuluyan na akong nasuka sa pandidiri. Bigla niya akong tinignan kasabay ng panlilisik ng kanyang mga mata. Nakakatakot ang kanyang itsura. Mahahaba ang kanyang mga kuko. Matutulis ang maliliit na ngipin at kitang-kita ko rin ang mahaba ngunit nangingitim niyang dila. Bigla siyang kumilos ng mabilis at tinangay ang kanyang baga bago tumalon sa bintanang nakabukas. Tumakbo ako palabas ng kwarto, subalit nakasalubong ko na si Tia Perla sa may pintuan. Tumulo na ulit ang aking luha dahil sa awa kay Annalyn. Napaka-brutal ng naging kamatayan niya sa kamay ni Aling Lily. Galit at puot ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Nakita kong sunod-sunod na pag-iling ang ginawa ni Tia Perla. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Namatay si Annalyn sa loob pa ng kanyang pamamahay. Tumawag na ng pulis si Tia Perla. Maraming kapitbahay ni Tia ang nakiisyoso sa nangyari. Kasalukuyan nang nag-iimbestiga ang mga pulis nang biglang may lumapit na lalaki. May babae daw siyang nakita na tumalon sa bintana ng kwarto. Hindi daw niya namukhaan ito dahil medyo madilim ang bakuran ng bahay ni Tia. Nagtago daw siya sa isang poste, di kalayuan sa gate ng bahay ni Tia. Kitang-kita daw niya nang talunin ng isang babae na mahaba ang buhok ang naturang gate. Dahil sa takot niya ay parang naistatwa daw siya sa kanyang kinatatayuan. Inakala niya na magnanakaw ito kaya nagmamadali siyang umuwi para magpasama naman sa kanyang pamangkin. Ngunit pagbalik niya ay nagkakagulo na ang bahay ni Tia Perla. Dinala ang bangkay ni Annalyn sa isang purinarya. Si Tia ang nag-asikaso sa lahat upang mauwi sa probinsya ang bangkay ni Annalyn. Pinaghahanap ng mga pulis si Aling Lily. Natatakot pa rin ako sa gabi, baka biglang sumulpot si Aling Lily at kami naman ni Tia ang biktimahin. Kakatapos lang maihatid ang bangkay ni Annalyn sa probinsya. Nagulat lang ako nang mapansin ko na yumuyugyug ang balikat ni Tia Perla. Pinagsisisihan daw niya na hindi sinunod ang payo sa kanya ni tatay. Mas nagulat pa ako na sinabi niya na minsan daw niyang nakita si Aling Lily na nasa anyong aswang. Itinago daw niya ito sa amin ni tatay dahil pinagbantaan siya nito na may mangyayaring hindi maganda sa oras na nalaman namin na ang sikreto niya.
Kitang-kita daw niya nang unti-unti nagpalit ng anyo si Aling Lily. Nahuli niya itong kumakain ng buhay na manok. Naglalaway daw ito at duguan ang bibig. Hanggang sa nakita niyang lumabas ang matutulis nitong kuko. Para na daw siyang maiihi sa sobrang takot. Nang humarap ito sa kanya sa kusina habang nilalantakan ang manok. At kasalukuyan pa daw noon na nasa bahay pa si tatay. Gustong-gusto niyang sumigaw sa matinding takot na baka siya naman ang kainin ni Aling Lily. Tinakot daw siya nito na papatayin kami ni tatay kapag nagsumbong siya sa kahit na kanino. Kaya naman ang ginawa niya, nagbulag-bulagan siya sa lahat ng mga nasasaksihan niya sa loob ng bahay. Nakita din daw niya na talagang papatayin nito si Annalyn. Patigas daw ang ulo ni Annalyn kaya niya ito pinatay. Halos masuka siya nang hilahin ang bituka ni Annalyn at kinain. At hindi pa nakontento si Aling Lily. Itinaas nito ang kamay at dire-diretsyong dinukot ang puso ni Annalyn. Habang hawak-hawak nito ang puso, ay inilapit pa raw ni Aling Lily ito sa mukha ni Tia. Nang biglang nakarinig daw sila ng pagbukas ng kwarto at ako na yon, kaya mabilis na tumakbo si Aling Lily pababa ng hagdan. Kaya ang pangyayari na yon ay itinago niya sa mga pulis. Ayaw niyang mapagbintangan at masabing kasabwat ni Aling Lily. Nagising ako dahil sa tapik sa balikat ko. Si Tia Perla, pupunta daw kami sa Bicol. Hindi ko maintindihan kung bakit pero alam niya ang address ni Aling Lily. Kailangan daw nito na pagbayaran ang ginawa kay Annalyn. Kawawa daw ang pamilya nito kaya dapat lang napagbayaran ni Aling Lily. Sumakay kami sa bus papuntang Bicol. Napabuntong hininga na lang ako sa panibagong takot na nararamdaman ko sa pagpunta sa teritoryo ni Aling Lily. Medyo liblib pala ang lugar na tinitirhan ni Aling Lily. Mula sa kalsada na pinagbabaan sa amin ng tricycle, ay nilakad na lang namin ni Tia ang daan papunta sa address na tinuro sa amin. Dahil madaling araw pa lang noon, medyo madilim pa sa paligid. Mabuti na lang, may dala kaming flashlight. Bihira lang ang nadaanan naming mga bahay ni Tia Perla hanggang sa huminto kami sa isang kubo. May nakasinding kasera sa labas ng pintuan ng kubo at para bang nakabukas ang pintuan. Kinakabahan ako ng husto. Inihanda ko ang aking sarili sa pagtatagpo namin ng kriminal na si Aling Lily. Nagtao po si Tia Perla. May lumabas na isang payat na matandang lalaki. Ngumunguya ito ng pagkain. Tinanong siya ni Tia Perla kung nandoon ba si Aling Lily. Hindi ito nagsalita. Nakatingin lang ito sa amin. Hanggang sa isang batang lalaki naman ang lumabas. Nakatitig lang ito sa amin ni Tia Perla. Nang tanungin ko siya tungkol kay Aling Lily, mabilis itong tumalikod at muling pumasok sa loob ng bahay. Tulad ng matandang lalaki, ay may kinakain din ito dahil may nginunguya din ito. Nawalan na ng pag-asa si Tia Perla na makita pa namin si Aling Lily. Naglakas loob akong pumasok sa loob ng kubo. Sinalubong ako ng masangsang na amoy. Sa wakas, nakita ko din ang maglolo. Nakaupo ang mga ito sa isang mahabang mesa. Nakatalikod sila pareho habang may kung anong kinakain. Bigla akong kinabahan dahil may naririnig akong umuungol. Halos masok ako sa sindak nang makita kong kinakain nila ang laman loob ng nakahandusay na si Aling Lily. Buhay pa ito at umiiyak. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko ng mga sandaling yun. May hinala ako na nahawaan lang sila ni Aling Lily sa pagiging aswang. Narinig ko na tinawag ako ni Tia Perla. Nalingunan ko siyang umiiyak habang nakatingin sa mag-anak. Tumayo na ako para lumabas ng kubo bago pa mahuli ang lahat. May luha sa mga mata ni Aling Lily. Maya-maya, sa wakas nagsalita din ang matanda at tinanong nito ang pangalang Perla.
Nagpakita si Tia pero halatang nanginginig ito sa takot. May kinuha sa bulsa niya ang matandang lalaki. Binasa ko ito. Paghingi ng tawad sa krimeng ginawa ang nilalaman ng sulat. Sinadya daw talaga niyang ibigay kay Tia Perla ang address niya noong nasa bahay pa siya ni Tia upang puntahan siya ni Tia Perla sa probinsya at mapanagot sa kanyang kasalanan. Naguguluhan ako. Paano nangyari na may kasalanan sa kanya si Tia? Ipinagpatuloy ko ang pagbabasa sa sulat. Naging estudyante daw ni Tia Perla ang nag-iisang kapatid na babae noong araw. Grade 6 na daw ang kapatid niyang si Marta, ngunit malaking bulas ito, kaya di posible na may magbago na sa panlabas na anyo nito. Napansin daw ni Tia na hindi man lang ito nagsusuot ng baby bra, kahit bumabakat na ang dibdib nito. Nagkataon naman na may nobyo na si Tia Perla noon at yun ay si Carlito. Si Carlito ay gwapo at mabait na binata, kaya marami ang nagkakagusto sa kanya. Kilala siya sa eskwelahan na siya ang nobyo ni Tia Perla. Nang pumasok daw sa eskwelahan si Tia, ay nakalimutan niyang dalhin ang inihanda niyang pinaglumaan niyang baby bra na ibibigay niya sa kapatid ni Aling Lily. Kaya pinakiusapan niya ang nobyo na balikan sa bahay ang plastic na may baby bra. Sakto ng pagbalik sa eskwelahan si Carlito, ay nakasalubong niya sa daan si Marta. Iniabot ni Carlito ang baby bra at sinabi na regalo yun sa kanya ni Tia Perla. Namilog daw ang mga mata nito at iniabot ang supot. Nagpaalam na si Carlito na mauuna na sa kanya, ngunit nakiusap si Marta na tulungang siyang magpakabit ng hook ng baby bra. Nahihiya na daw siyang pumasok sa eskwelahan, lalo pa at manipis ang suot niyang t-shirt. Dahil sa pamimilit ni Marta, sa daan mismo ay tumalikod si Marta at isinuot ang baby bra. Sakto naman na ikinakabit ni Carlito ang hook ng bra nang bigla namang dumating ang ama at kapatid ni Marta. Minasama ang nadat ng tagpo at inisip na may ginagawang di maganda si Carlito kay Marta. Kailangan daw panagutan ni Carlito ang ginawa kay Marta. Umugong ang balita sa buong baryo. Mas ginusto ni Carlito na makulong na lang kaysa panagutan si Marta sa kasalanang di naman totoo. Nagsinungaling na rin si Marta. Pinanindigan nito na may nangyari sa kanila ni Carlito dahil malaki nga ang pagkakagusto niya rito. Hindi matanggap ni Tia Perla ang nangyari. Nakipaghiwalay siya kay Carlito kahit ipinagsigawan nito na siya talaga ang mahal nito. Nabalitaan niya na nakulong si Carlito dahil sa matinding kahihiyan. Isang umaga, natagpuan na lang daw ang bangkay ni Marta na nakasabit sa bubong ng kwarto nito. Magmula noon ay isinisi ng pamilya ni Aling Lily kay Tia Perla ang pagkamatay ni Marta. Nang dahil sa baby bra na dapat ibinibigay nito, namatay ang kapatid niya. Kaya nagtanim siya ng galit dito at sumumpa na pagbabayarin si Tia sa tamang panahon na. Nang muli silang magkita ni Tia ay hindi naman siya nito nakilala. Dahil nasa Maynila siya noon at namamasukan bilang katulong. Nagkataon na sa Bicol na destino si Tia Perla sa pagtuturo noon. Kaya nagpalipat ulit sa Romblon nang mangyari ang malagim na trahedya. May lahi daw silang aswang at bata pa lang ay alam na niya. Subalit kung nabubuhay lang daw si Marta ay ito ang magmamana ng pagiging aswang dahil ito ang bunso. Narinig ko na lang ang malakas na hikbi ni Tia Perla. Naalala niya ang kanyang mapait na nakaraan, ang kanyang una at huling pag-ibig na si Carlito. Ilang araw daw na ginutom ni Aling Lily ang kanyang anak at ama dahil dati ng aswang ang ama at sanay na itong kumain ng karne ng tao. Samantalang ang anak niya ay bago lang itong naging ganap na aswang. Nagunahan sa pagtulo ng luha ang aking mga mata. Ganoon din si Tia na walang tigil sa pag-iyak.
Napakasaklap ng kapalaran ng mga taong hindi kontrolado ang kanilang kapalaran. Ilang sandali pa ay may mga pulis nang dumating. Kinuha nila ang anak ni Aling Lily, samantalang ang ama nito ay mabilis na nakatakas. May mga kamag-anak si Aling Lily na dumating at nag-asikaso ng bangkay nito. Sumabay na rin kami ni Tia Perla sa mga pulis para magbigay ng aming salaysay. Hindi makapaniwala si Tia sa nilalaman ng sulat ni Aling Lily. Ang sabi niya sa akin, sadyang maliit daw talaga ang mundo. May mga pagkakataon na makakasalamuha mo ang mga tao sa hinagap ay hindi mo maisip na makikita. At may mga pangyayari sa buhay na matagal mo nang ibinaon sa limot, subalit biglang may magpapaalala sa iyo para maramdaman ulit ang sakit ng kahapong nagdaan. Nagpasya si Tia Perla na pauwiin na kaming lahat sa Romblon. Ayaw niya na kaming kumuha pa ng kasambahay. May pobya na siya. Pumayag naman si tatay. Magkakasama na kami ni tatay at mga kapatid ko. Siya na rin ang nagpaaral sa amin habang si tatay ay binigyan ni Tia ng maliit na negosyo. Sa kasalukuyan ay narito ako sa Bulacan dahil taga dito ang napangasawa ko, Mr. Narrator. At hanggang dito na lang din po ang aking kwento. Nawa ay nagustuhan ninyong lahat. More power sa channel mo.